Nakaenkwentro ng pulisya ang isang armadong grupo sa Catmon, Cebu. Namatay sa insidente ang isang pulis at 2 suspect. Nakuha sa grupo ang ilang armas at mga anting-anting. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Nabulabog ang mga taga-Catmon, Cebu dahil sa mga putok ng baril. Nagbakbakan sa lugar ang mga polis at nagpakilalang breakaway group ng Philippine Benevolent Missionaries Association. Nakatanggap raw ang pulisya ng impormasyon tungkol sa kadudadudang armadong grupong nagpaikot-ikot sa lugar. Na makita raw ng grupo ang mga polis, pinaputukan sila ng mga ito. Namatay si PO2 Junilio Horbina. Sugatan rin ang 2 pang polis na sina PO2 Rexmin Chavez at PO2 Benjamin Arizo. Napatay naman ng pulisya ang mga suspect na sina Lito Gomolon at Lucifer King Purgatorio. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 45 baril, granada, mga bala, driver's license at iba't ibang medalyon, sing-sing, crucifix na may kalabera, mga panyo at lana na pinaniniwala ang anting-anting ng mga suspect. Naipili-pilan dito, ngingit dito lagi ka na itong ikaduhang tao nga dito pakita dito pamusil sa mga. Nahuli naman sa follow-up operation ang 2 miyembro rin daw ng armadong grupo na sina Andrew Abaygar Ocasla at Tomas Bracero. Nakuhanan ng granada si Ocasla na may katulad ng mga tattoo sa napatay na suspect. Itinanggi niyang sangkot siya sa iligal na gawain. Pero inamin Ocasla na dati siyang kasapi ng Philippine Benevolent Missionaries Association. Iniwan daw niya ito at itinatag ang grupong Pistales. Sa pagtuo, magkakauban mi pero sa ilang gibuhat wala ko kahibaluan na, sir. Itinanggi naman ni Tomas Bracero na may kinalaman siya sa grupo. Inaalam pa ng pulisya kung anong klaseng grupo ang kinabibilangan ng mga suspect at kung bakit may mga armas sila. Puno naman ng hinagpis ang pamilya ng namatay na si PO2 Horbina na magre-retiro na sana sa susunod na taon. Umaasa ang kanyang asawa na makakamit ang agarang hustisya. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.